Hello, good afternoon, everyone. Um, I'm tasked to discuss fringe benefit tax. Okay. So, ganito po ang ating ating diskarte, no? Kasi medyo maliit tong screen ng aking camera, no, sa laptop. I cannot use yung bigger camera kasi may compatibility error. So, pagtiyagaan muna natin 'to guys, basta importante matapos natin at makuha mo yung gusto mo. Okay? So that's it, no? So fringe benefit tax, no? Fringe benefit tax. Before we discuss fringe benefit tax, I would like to give you first an overview, no? On where it is situated, no? Kasi part of a bigger story ito, no? It is part of employee benefits, no? In accounting term, meron tayong tinatawag na employee benefits. Okay? So, sa taxation law, however, there's no such thing as employee benefit. Meron silang terminology for fringe benefits and compensation income, but there's no such thing as employee. Pero if we will correlate it in an accounting perspective, then if you are rendering services for a compensation, we have to look into the arrangement first kasi magkakaiba yung treatment, no, for taxation purposes. Una, kung servicing ka, tignan mo muna kung employer-employee relationship yung arrangement, no? Or whether it is a contract for services, contract for provision of services. Okay? So, kasi kapag ganito siya kapatid, no? If that is an employer and employee relationship, yung that you will receive out of this, yung tinatawag po natin in broad accounting terms na employee benefits. Okay? However, ito naman, kapag ito ay coming from contract for the provision of service, na ito ho ay isang form ng business income. Okay? We need to take note of the line of demarcation between the two. Kasi ito kapatid, ang whereas this one, the business income is subject to two types of taxation under the NIRC. No? Yung ating business tax, which encompasses value-added tax or percentage tax, saka yung tinatawag mo natin na income tax. Okay? So that's it. No? Ito, wala ko siyang business taxes. So we have to delineate muna kung yan by employer-employee relationship yung arrangement wherein the person is receiving reward or whether it is a contract for provision of service. Okay? Kaya nandiyan kapatid, nandiyan sa handouts mo yung point of differences, no, of what is an employer-employee relationship, no? Okay? Yan, paano masasabing employer-employee relationship po yan? Enhanced compensation income, enhanced employee benefits yung natatanggap ng nung tao rather than a business income, no? Okay? Ito yung mga features ng employment. First is ito, merong selection, no? Merong selection process and engagement of employee. Di ba? Ini-screen yung mga yan, chine-check yung medical records mo, di ba? May ganung process, no? Ano pa? Payment of wages, no? Regular, which is regular siya, no? This power of dismissal then, the employer has the power to retrench you, no? Kapag and yung control, power of control, meron siyang control on the means how the task will be executed. Okay? Kumbaga, dito sa contract for provision of services is more of siya kapatid, walang naka-specify yung yung output and then magre-render ka lang. Yung how you do it is totally yours, no? Okay? Dito sa employer-employee relationship, more of yung pinaka differentiating nature niya or characteristics niya is yung power to retrench. Pwede kanyang i-terminate kapag kunwari losing yung business niya, pwede kanyang i-terminate. Okay? Whereas dito sa contract for provision of services, wala pong ganun, na hindi po dependent doon sa payer ng service yung power to dismiss or to terminate. Okay? So it is based on mutual agreement. So, ganun po siya ha. Please take note of that. In short na lang, ang tandaan mo, kung may power to retrench, ito po yun. Okay? Or kung wala, ito po siya. Okay? So, take note of the difference system of taxation. Magkaiba. Tanggalin ko na po ito. Ha? Okay. Now, kunwari ganito siya kapatid. Ha? It is an employer-employee relationship. Yung payment na tinatanggap natin
what we call employee benefits. At dalawang klase po ang employee benefits na. Una is, meron yung tinatawag natin na compensation income. Okay? Whereas, meron pang mga iba, yung tinatawag po natin na fringe benefits. Okay? O sige. So, importante din na inonote natin yung difference between compensation income versus fringe benefits. Why? Kasi itong compensation income, yes, income tax po sila lahat, but this one is subject to regular tax lang po siya. RIT na lang po ha. Sulat ko na lang na RIT. Regular income tax po siya. Okay? Tax table sa individual na recipient, yung pagkakatax sa kanya. Whereas itong fringe benefits kasi na ito kapatid, dalawa yung ano niya, is either, okay, pupunta siya sa it's either pupunta siya sa regular income tax, ganyan, or pwede siyang masubject to final income tax. Okay? There are fringe benefits that are subject to regular tax. In particular, ito yung fringe benefit ng mga empleyado na tinatawag natin na rank and file. Okay? Normally, yung mga commoners, di ba? Yung mga common employees in the organization, yung mga low ranks, no? Okay? Whereas itong fringe benefits naman, is subject to a final income tax. We call it an FBT, fringe benefit tax, kapatid. Kapag yung employee free, managerial or supervisory employee. Okay? So there is a differences in taxation which kaya kailangan natin po siyang i-compare, no? So ito din saka ito dapat ma-distinguish mo ano ba ang compensation income at fringe benefits. So kapag may natanggap ka galing kay boss, ano ba 'yun? Is it fringe benefit or compensation income? Okay guys, so let us understand muna kasi ito ang topic ko sa inyo, no? Ito siya, yung benefit tax ay nandiyan po siya, no? Pinakitaan ko lang ng broader picture para alam mo kung anong pinag-uusapan natin. Taxation is just a matter of structure. Kung hindi mo kita yung buong structure niya, pachamba-chamba ka lang dyan. Kaya dapat natin i-drawing lahat po yan. Alam natin ang pasukan at dagusan ng bagay-bagay. Kasi ang tax is a very beautiful structure. Perfect yan kapatid. Ang ganda ng tax system po natin. Okay? So, komplikado siya kung hindi mo alam kung paano yung mga bagay, connection ng mga bagay-bagay. Pero madali siya kapag nabivisualize mo yung structure. Okay? So this is my topic. Now, ganito kapatid, pag-usapan muna natin compensation income sa fringe benefits. How do they differ? Okay? Una, no? First thing kapatid is look at the nature of the benefit. Tignan natin po yung nature ng employee benefit, na? Okay. So, kung itong compensation income, first point of difference kapatid, ito pong compensation income is pay or remuneration. Okay? Bayad, na? Bayad or remuneration, pay, na? So it's a reward for doing something, more sort of that thing, guys, no? Pero itong fringe benefit, no, please take note of this, ang nature ng fringe benefit is para siyang indirect reward. Somehow it can be a direct or indirect na reward. In the sense that, ganito po, no? Siya po ay employee expense or accounts, no? Gastusin or personal na accounts ng empleyado, no? Okay? That is paid, furnished, or assumed by the employer. Kunwari, ako boss mo, no? Ikaw empleyado, kunwari lang, okay? Meron kang panggastusin. Kunwari, yung tuition fee mo, binabayaran ko yon. Kunwari, may yung boarding house mo, binabayaran ko yon. Personal expense mo yung mga yon, pero I'm paying for that. Fringe benefit po yan. Ano pa? Bahay mo, kunwari, ikaw bibili ng bahay mo, personal mo yung bahay mo. Yung sasakyan mo, personal mo dapat na obligasyon na bilhin yan. Pero kung binigyan kita ng sasakyan, binigyan kita ng bahay, binigay ko sa'yo, no? Transfer ko ownership sa'yo, ganun. Or pinapagamit ko sa'yo ang bahay ko, employer ako, pinapatira kita sa bahay ko, or may sasakyan yung business ko, pinapadrive ko sa'yo, pinapagamit ko sa'yo, di ba? Okay? Personal mong dapat yan, obligation, personal mong accounts yan, pero binibigay ko, pino-furnish ko, pino-provide ko, kapag ganun po, fringe benefit po yan. Nagkakaintindihan po tayo, Ang nature ng fringe benefit ay expense ng empleyado or personal ng empleyado na binabayaran, ina-assume, pino-provide ng employer. Is that clear? Unlike po yung compensation, kasi ang compensation is reward for doing something. Pay nga po pay, remuneration, Okay, nakuha mo, sahod, di ba? Yun ang compensation. Guess what?
Okay, so that's it. Now, another point of difference, guys, is this, no? You look at the frequency, no, of the grant. Okay? Kasi ganito po siya. Kapag compensation po yan, ano, they are regular, consistent po sila. Every period, you can expect them to recur. Regular po sila. Okay po, ha? Paulit-ulit every payday. Okay po, ha? However, itong fringe benefit, kapatid, no, hindi po sila regular. Yung frequency nila ay irregular yung yung pagkaka-realize o pagkakatanggap ng employee. Kunwari, ganito, no? Binilhan ako ni boss ng kotse, okay? Out of nothing, no? Fringe benefit yun, okay? Can I expect na naman, next month meron na naman, di wow, di ba? Okay, next year meron na naman, ba? Di ba? Di wow, di ba? Nag-guess mo, something you could not expect to be recurrent, no? Irregular yung yung fringe benefit. Bihira, kumbaga, hindi po consistent na regular na meron every payday, unlike compensation. Nag-guess mo, ha? Okay, and then another one, another point of differentiation between compensation income and fringe benefit is this, na okay, yung extent, kapatid, nung grant. Okay, yung extent. Why? Kasi ang compensation income, all meron. Okay? So, basta na-satisfy nila yung condition, excuse me guys, na lahat, no? Lahat sila meron. Okay? Ha? Pero ang fringe benefit, kapatid, mapapasana all ka. Sana all ka mo. Kasi nga, few lang ang binibigyan ng fringe benefits. Few lang. Select people in the organization. These are the people that top management or the owners of the business considers to be essential to the business. Sila ang pinaka-importante, kumbaga, na tao. Normally, mga bosses. Sino yung mga yan? Mga Panginoon at santo sa organisasyon. Ano yung mga yan? Yung mga managerial at supervisory. Ha? Tayong mga tao, rank and file, kapatid, na tagasunod. Normally, wala tayo. Gets mo? Limited po yung grant to the few lamang. Clear, ha? That's another thing you need to know. Another one is, ito pa, kapatid, basis of the grant. Ha? You look at the basis of the grant. Why? Ang compensation income is always based on effort. It is always performance-based. Okay? Ha? Alright? You receive something in consideration of doing something. Performance-based lagi ang compensation income. Whereas ang fringe benefit, hindi po siya performance-based. Pwedeng discretion lang po ng owner ng business or top management. Okay? Or yung board ng korporasyon. Ha? Okay ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ha? Okay, noted po ba? Ha? Kung may kondisyon, alam mo na, no? Tapos kapag na-satisfy mo yung kondisyon, ganon, kapag ganon, no? Compensation yan. Kung walang kondisyon, for example, for the grant na wala kang walang specified na gagawin and you were given, that is more of range benefits. Okay, so ito po, no? Ito, I'll give you more examples, no? Okay, how about a stock bonus, no? May stock bonus ang kumpanya, no? So, bibigyan tayo ng stocks, kunwari, no? Okay, ayan. If the grant of the stock bonus is contingent on meeting, for example, a net income goal, okay, a certain ROE, return on equity, no, a certain sales level, if that is the basis, kapatid, kapag ganun, siya po ay more of compensation income po siya. Eh paano kapag merong stock, merong silang nagbibigay sila ng stock na ganyan for nothing lang, basta binigay lang, for example, kapag ganun, if there's no condition, more of fringe fringe benefits. Okay? Ha? So tignan mo po 'yon. Kung binigyan ako ni boss ng bahay, no? For nothing. Ha? Okay, siguro nakikita niya na pwede akong maging asset in the future. Binigyan lang ako ng bahay. Kapag ganun, fringe benefits po 'yon. Pero kapag sinabi niya sa akin na, Rex, every time you exceed 1 billion in sales, you will be given a new house and lot. So, na-reach ko yung 1 billion sales ngayon. Binigyan niya ako ng house and lot. Kasi na-reach ko yung 1 billion na sales. Kapag ganun, compensation po yun. Kasi conditional. Nag-guess mo, next year, isa pa, recurrent siya, regular siya. Next year, na-reach ko yung 1 billion sales. May bago ba na naman akong house and lot? Yes, pwede. Kasi nga, nandun sa compensation package ko. So, kapag ganun, guys, it's more of, compensation. Nagkakaintindihan pa tayo. Ano pa? Free lunch, for example. O may pa-free lunch. Ang kumpanya may pa-free lunch. Lahat ng empleyado pinapakain kapag tanghali. Hindi na lalabas. Na? Okay. Kapag ganun yung arrangement, kapatid, lahat ng empleyado kumakain at everyday meron yan, compensation po yung pagkain. Guess mo? Compensation yun. Eh paano kapag ganito, lahat ng rank and file lalabas at kakain on their own, yung mga bosses lang ang may free lunch. Kapag ganun, fringe benefit po yun. Nag-guess mo ko, ha? So kailangan natin pong tignan yung nature niya, yung frequency niya, yung extent niya, kapatid, at basis ng grant
in order for us to determine kung compensation of fringe benefit. Nagkakaintindihan tayo, ha? Okay, ha? So, doon pa lang kapatid, dapat alam muna. Kung na-identify mo siyang compensation income, ito, tatlong klase po. Actually, may regular compensation income, merong supplemental compensation income, at yung 13th month pay. Actually, dalawa to kapatid, no? Dalawa po siya, no? Kaya lang, no? Kung i-compute natin, mas magandang gawing tatlo. Okay po? Ha? Mas madali siyang i-compute kung tatlo. Regular compensation income, guys, no? Ito pasensya na, medyo kumikinang yung taas kasi no, yung lighting, no? I'm trying to control it, pero hindi ko siya ma-eliminate, no? Okay? So, yung compensation income, guys, hoping nakikita mo on your side, na may regular compensation, supplemental compensation, sa 13-month pay and other benefits. Yan. I-classify mo ba po yan? Na-identify mo siyang compensation. Ha? Yung regular compensation, ito yung mga fixed, ito yung mga tinatanggap mo every quincenas. Ha? Pati yung mga allowances na naka-fix. Okay po? Kunwari, meron kang ang base mo, kunwari 35,000 per month ka, tapos may plus 5,000 per month na rata, ina-add na lang sa salary mo and hence you're receiving 40,000 a month, no? Okay? Kasama yung allowances mo na naka-fix. Gagastusin mo man sa negosyo ng business ng boss mo o hindi, still you're given 40,000. Yung mga fixed allowances na yon, gagastusin mo man sa negosyo ni boss o hindi, basta naka-fix siya on a monthly basis, kasama po siya dito sa regular compensation income. Ilagay mo lang po ito. Yes mo? Ha? Sir, paano yung mga deductions? Di ba, sir, yung PhilHealth, di ba? Yung kinakaltas nila sa aking sweldo sa PhilHealth na pang, di ba? Na, di ba, PhilHealth na yan, no? Okay. Ayan na, pabayaan mo na. Di ba, kapag maging accountant kayo, ayusin ninyo ang bayan, ha, mga kapatid? Ano? Pakiusap, no? Okay? Nangangailangan ang Pilipinas ng tulong, ha? Kayo, na mga fresh bloods, ang magsasalba sa ating bayan. Be good accountants later on, ha? Okay. Now, ganito po siya, no? Hindi ko sinasabing corrupt yung accountants sila dun, ha? Okay po, ha? What I mean is, this country, this accountant. Okay? So, ilagay mo dito sa regular compensation income point, tanggalin mo yung mga mandatory deductions, SSS, PhilHealth, Union Dues, ha? HDMF, okay, yung mga yun, tanggalin mo yung mga mandatory deductions na yun kasi they are exempt, they are exclusion under the NIRC. Okay? Now, what are supplemental compensation income? Ito naman po yung mga performance-based pay, kapatid, na hindi fixed on a payroll basis. Okay, example po niyan is yung mga performance bonus natin, yung mga overtime, di ba? Kasi meron ka lang kung nag-overtime ka, di ba? Honoraria, di ba? Kung nirepresent mo yung company in other tasks as outside your primary duties and responsibilities in the company, yun, di ba? May honorarium ka, di ba? O yun, di ba? Based on effort lang yun, hindi naman palagi meron, di ba? O yung mga ganon, no? Okay? Ha? Ano pa ba? Okay, yung mga, basta any benefits, hindi po fixed, no? Based on performance, ilagay mo lang siya dito. Okay? Ha? And 13-month pay and other benefits. Ito na po yung mga benefits, kapatid, na hindi siya compensation income siya, no? Compensation income siya, pero hindi siya mag-15 days dalawa. Lagay mo na lang po dyan sa 13-month pay and other benefits. Okay? Kadalasan ito yung mga benefits na binibigay to all na lang. Katulad ng 13-month, 14-month, 15-month, 16-month, lagay mo na siya dyan. Okay? At iba pang benefits. Pag ma-minus ka dito ng 90,000, may exclusion po yan under the law. Okay? Ha? Yung 13-month and other benefits. Kung may excess, idagdag mo siya dito sa supplemental compensation income. Pag pinagsama mo na ang taxable compensation income. Nagets mo po, kapatid? Ha? Kapag pinagsama mo yung 13-month and other benefits, remove 90,000 because excluded under the law. Ha? Yung excess po niya, is considered other benefits. Considered supplemental compensation. So, idagdag mo dun. Pag pinag-add mo yung dalawa, taxable compensation income. Yes. Okay po ba tayo? Ha? Yan. Hindi ko trabaho yan, kapatid. Sinama ko lang para mas maintindihan mo tong topic ko. Ito lang promise ko sa iyo, di ba? Okay po? Ha? Okay. Now, kapatid. Now. Ha? Ayos na ba? Okay na. Best friend na tayo. Pag-usapan natin si fringe benefits. Alam mo na kung anong fringe benefits, right? Ang nature niya, employee expense or employee accounts furnished, paid, subsidized, or assumed by the employer. Okay, alam mo naman na po siyang i-compare doon sa compensation income using the guidelines, nature, frequency, extent, saka basis. Okay, now, kung na-identify mo na fringe benefits ang isang bagay, ganito gawin mo muna. Huwag kang tira kaagad ng tira B. Okay?
tignan muna natin siya kung kasama siya dun sa mga tinatawag natin na ganito na. Meron kasi tayong tinatawag guys na de minimis. Okay? De minimis benefits. Okay ba? I-check mo kung kasama siya doon sa de minimis benefits or kung hindi po siya kasama, ulitin ko yung fringe benefit, tignan mo kung nasa listahan ng de minimis. Kung hindi siya kasama dyan, inote na lang natin dyan na other fringe benefits. Okay po ha? Others na lang, catch-all category ito. Yes mo po? Nasusundan mo ako? Okay. Bakit kasi? Kasi sa ating batas kapatid, no? Under the revenue regulations, no? Exempted ang de minimis benefits kasi the law considers them to be inconsequential of taxation. Whereas in business, it is just normal for the employee to develop the goodwill of the for the employer, no? It is just normal for the employer to develop the goodwill of his employees by giving normal, small, petty privileges, diba? Pang-pa-uplift lang ba ng moral, diba? Diba? Motivation ng mga empleyado. Normal naman yun kasi tao yan, hindi makina yan, diba? Okay? Diba kapatid? So normal yung pagbibigay ng mga minor things, minor privileges or benefits to employees to sustain their strength, diba? Doon sa trabaho nila. Kaya ho, hindi na po masyado pinagkainteresan ng gobyerno itong de minimis. Okay guys? So ano yung mga yan? Andyan, nasa handouts mo nakalista po sila dyan. Okay po, yung leave credits, ano pa ba? Vacation and sick leave, rice allowance, di ba? Uniform allowance, di ba? Productivity incentive bonus, di ba? Kapag yung amount niya is 10,000 pababa, okay? Yung mga ganon, nakita mo, nandyan, di ba? Nakita mo sa material, sa handouts, right? O tandaan mo yung mga yun kapatid, na? Okay. Bakit? Kasi kapag yung fringe benefits ay de minimis siya in nature. Kasama, ang ibig sabihin ng de minimis benefits by the way is yung nandun lang sa listahan Okay? Sila lang. Okay? The enumeration is exhaustive. Hindi na po pwedeng i-consider na fringe na de minimis benefit ang ibang maliliit na benefit. Yang nandyan lang sa listahan na 11 lang na yan na ang fringe benefits. Okay? Kasi kung kasama siya sa listahan ng de minimis benefits, guys, hindi po siya taxable. Walang tax. Kay regular tax, kay fringe benefit tax, hindi po siya matatax. Exempt po ito. Tandaan mo ito po ay, nakikita mo pa ba kapatid? O yan, no? Exempt po ito. Exempt siya. Okay. But, inaabuso kasi yan, no? Kaya, ang regulation, naglagay po siya ng regulatory limits. Okay? So, kunwari, yung tawag dito, yung rice allowance, magkano na ngayon ang per month? 2,000, di ba? Per month, di ba? Okay? Yung mga uniform and clothing allowance, 6,000 na lang per year, di ba? May limits po siya para natin masabi na de minimis pa o hindi. Okay? Ayan. Paano kapag po nag-exceed nag-exceed po siya? What if nag-exceed siya doon sa regulatory threshold? Yung excess, kapatid, sabihin dito, yung mga excess na limit, will be part or will become, eto na, other fringe benefits. Liwanag po ba yun? Okay, so, kung fringe benefit ang nature niya, tignan mo sa listahan dito. Okay lang po ba? Kung nandyan sa listahan na yan, i-check mo threshold. Okay? Kung lumampas, yung lampas ay other fringe benefits. Sir, may fringe benefit. Hindi naman po kasama dun sa de minimis, di matik, other fringe benefits na po yan. Klaro po ba? Klaro po ba? Itong other fringe benefit na ito, taxable po ito. Taxable. Ang taxable fringe benefit. Okay? At paano i-tax ang taxable fringe benefits? Yung wala sa listahan ng de minimis at yung mga excess ng de minimis, paano natin po yan i-tax? Sabi ko kanina sa iyo, kapatid, na kapag ang empleyado ay rank and file, matatax siya under what? Regular income tax, di ba? Matatax siya under regular income tax, right? So saan yan pupunta? Pupunta sa other benefits. Doon sa 13-month pay and other benefit. Kung rank and file, okay, yung other fringe benefits dito, maidadagdag doon sa 13-month pay and other benefits. Tapos mag-minus ka pa ng 90,000. Yung excess ulit, supplemental compensation, di ba? Tapos i-add mo sa regular compensation, taxable income na po yun. Yun ang subject to tax table. Bigas mo ang dalawang to. Klaro ba tayo? Sundan mo yung structure ko, Okay, nagkakaintindihan tayo, Baby, Alright.
Okay. Paano kapag pag hindi run and managerial o supervisory? Okay? Ito na po siya. It is subject to fringe benefit tax. Okay? Mapi-fringe benefit tax. Ito lang po liwanagin ko to kapatid. Kasi marami kasi sa atin, nagbabasa, revenue regulation lang tinitignan, hindi tumitingin sa RMC. Okay? Merong error sa revenue regulation dati during the time of Commissioner Henares. Nakalagay kasi doon na yung excess ng de minimis dito, sabi niya, will be included daw as part of taxable compensation income. Yun yung nandun sa wordings ng revenue regulation. Okay? However, kapatid, when some practitioners questioned, okay, yung revenue regulation na yun, Commissioner Henares that time issued a clarification via an RMC. Okay via an RMC. So, ito yung rule na nandun sa RMC. So, inuulit ko po hindi lahat ng excess, hindi po lahat ng excess ng DDS, hindi lahat ng excess niya ay pupunta sa 13-month pay and other benefits. Okay, under the rules, kung susundan natin yung RMC na yun, tapos itatapat natin sa revenue regulation, okay, yung excess ng de minimis ng managerial o supervisory is subject to final tax, hindi regular tax, kapatid. Okay, hindi ko spekulasyon po yan. Okay po, nasa RMC ang basis po nito. Okay, kung sino yung mga hindi naniniwala, kalkalin mo, punta ka sa BIR website, mag-search ka, kapatid. Pero nasa RMC ang correction nito. Hindi ko nasasabihin. Ikaw na bahala. Okay? Ikaw na bahala mag-check. Okay po. Ayos lang po ba? Nagkakaintindihan tayo, baby. Alright. Okay. Ito ang topic po. Benefit tax. Ayos? Okay? Yan. I-rewind mo lang yung video, no? Hanggat hindi tinatanggal ng Reo sa ating group, no? Rewind mo na lang. Tapos, gawa ka ng sarili mong drawing. Okay po? Para hot. Di ba, be? Okay. Okay. Ngayon, yun na. Tirain na natin si fringe benefit tax. Paano mag-compute ng fringe benefit tax? Di ba? Kung fringe benefit ng rank and file, alam mo na. Yung tataas. Kung fringe benefit ng managerial o supervisor, yun. Fringe benefit tax. Okay. Alright. Ito na. Alright. You. Okay. Now guys, no? Saglit na. Let's look at FBT. Benefit tax. Okay? Una, natandaan mo, nature niya. Ano ba tong fringe benefit tax? Ano ba nature niya? Okay? First, kapatid, natandaan mo, final tax. Final tax. At alam mo naman, under the final income tax system, okay? Sino ang may compliance? Taxpayer or yung recipient ba ng income or yung payer? Sa final income tax system, it is the payer of the income who is the one obligated by law. Kung may natanggap akong income, subject to, final tax, wala akong obligasyon mag-report. Kasi nga, withholding at source ang basis niya. No? So, it's a final tax, kapatid. No? Create at source. Tayong mga empleyado, kung ikaw managerial o supervisory employee, na-cover nitong tax na ito. No? Okay? Take note, hindi mo isasama ang fringe benefit mo sa tax return mo kasi final tax na. Si employer na nagbabayad ng income ng fringe benefit papunta sa'yo, siya na ang obligated ng batas. Okay So please take note of that. Withholding at source. So kunwari ito yung employer mo, no? Ito si employer. Andito si managerial o supervisory employee. Okay? Let's say yung fringe benefit mo, nagbigay siya ng sabihin na natin, vacation expense mo, reimburse niya. Nagbakasyon ka sa Japan, for example, namasyal ka dun sa may cherry blossom, di ba?
kunwari, at nagbayad, dito guys, let's just say na binayaran niya 65,000 na expense mo. Okay? Alright. In law, itong 65,000 na yan, kasi nga final tax system po ito eh. Under the final tax system, what we receive is net, di ba? Neto ang matatanggap ng recipient. Okay? Di ba ganun naman yun? Kasi nga, ikakaltas ng source, yung tax, di ba? Ang fringe benefit tax is a final tax. Kaya kung 65,000 yung gasto ko, okay, that means that 65,000 is net of the tax. Nagas mo? Net of tax. Neto yan. Yung binabayaran niyang expense ko o accounts ko, kapatid, is neto na ng tax. Okay? Ha? Alright? Nakuha po. Ganun po siya. Final withholding tax po siya at withholding at source. Presumption na ikaltas na yung tax. Okay. So, paano i-compute po yun? Paano po i-compute yung kaya nga po, fringe benefit tax is a gross up tax. Bakit nag-gross up? Kasi nga yung accounts ko o expense ko na binayaran ng employer, neto na naikaltas na yung tax at source. Ito there po. Kaya kung ang fringe benefit tax ay 35%, di ba 35% ng FBT, right? Ito na lang ay 65%. Kaya igaganyan ko to get the presumptive amount of the fringe benefit tax before taxes, saka ko i-multiply yung 35%. Nagkakaintindihan ba tayo, be? Ha? Okay? Magkano man yung fringe benefit, yung amount niya, tinatawag natin ng monetary value, by the way, technically, monetary value, taxation law, na? Neto na yun. Kasi nga, final tax to, what I receive is net. The employer, the payer of the income, must have deducted the tax at source. So whatever be the amount of the expense or accounts of the employee, we call fringe benefit, neto yan. Kaya natin i-divide ng 65 muna kasi nga naikaltas na yung 35 parang ganun. So, multiply 35, kaya tayo nag-go-gross up. Nag-guess mo ko? Okay ha? Ayan. Sino bang tinatax dito? O ito ha, kasi ito pinag-aawayan ng mga academician. Ha? Sino bang tinatax dito? Take note guys ha, ang taxpayer dito, ang tunay na taxpayer dito, employee, kasi fringe benefit ng employee ito. Okay? Withholding at source po ito, hindi to direct tax. The employer is merely required by law, siya ang minandate ng batas na magbayad ng tax, pero hindi po employer ang tinatax. Ha? Yan po isa sa mga point of kapatid, isa sa mga point of this contention in the academe, na ang sabi kasi ng iba dyan, employer's tax daw. No! Even if, kung employer's tax ito, tandaan mo kung employer's tax ito, kung gobyerno nagbibigay ng fringe benefit, edi exempt na? Hindi naman tinatax pa rin. Kung non-profit yung nagbibigay ng fringe benefits, exempt na? Hindi tinatax pa rin. Bakit? It's not the employer who is the one being taxed, but the fringe benefit of the employee. The taxpayer here are the employees. Parang nga pong passive income to na ang taxpayer yung tumatanggap pero we withhold at source. Ganun po be. Hindi ako galit. Joke lang. Okay ha? Okay lang po ha? Na-clear ba yun? Nagkakaintindihan ba tayo doon ha? So, please take note ang impose on the fringe benefit of managerial or supervisory employees. Ha? Okay ha? Ang taxpayer employee in the employer. This is not a self-assessed tax. This is a withheld tax. Pero tandaan mo lang, number 5, it is paid by the employer. Ha? Binabayaran ng employer. Eh di taxpayer pala si employer. Hindi! Withholding tax agents lang po si employer. Okay? Kinaltas lang niya at binigay niya sa gobyerno. Withholding tax. Kumbaga siya withholding agent lang po. Kaya siya yung magbabayad sa gobyerno. Tax niya ba yun? Hindi. Tax ng iba na withhold lang niya. Final withholding tax nga Nagas mo ko, baby? Okay po ha? So please take note of that. Even if government ang nagbigay ng fringe benefit, mag-withhold ba? Yes, kasi hindi gobyerno tinatax. Empleyado tinatax. Nagkakaintindihan ba tayo? Maski non-profit yan, matatax ba? Provide ba ng fringe benefit tax? Yes, kasi withholding tax obligation niya. Hindi niya direct tax obligation niya. Nagigets mo ako? Empleyado ang tinatax yung fringe benefit ng employee. Klaro ba yan? Okay ha? And ito, quarterly tax. This is a quarterly final tax. Okay? So medyo unique po siya with all other final taxes na monthly, quarterly. Ito po ay quarterly. Okay ha? Quarterly po siya. No? Okay, so I think that is 1603 yata o 1602.
withholding tax detail na gagamitin dito. Okay? Double check mo na lang. I think 1603 o 16. Parang ganun, 1603 o 16. Okay ha? So nag-guess mo na. Okay na. Ayos na kapatid. Siguro naman na-appreciate mo kung ano yung nature ng fringe benefit tax. Okay? Ha? So, ang next na pag-usapan natin, dahil alam mo na siya, kapatid, no? Is paano siya mag-e-erase na ako. How? Let's look at the kapatid, ito walang kwenta po ito. Okay, nung kabataan ko, alam mo, dumudugo ilong ko sa fringe benefit na ito eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung reference namin, caudal, ha? Eh anong matutunan mo sa caudal kung di mo i-conceptualize, di ba? Okay? Kaya nakakainis, no? Alright, puro lang tayo according to the law. Basahin mo naman yung batas, hindi naman detalyado, di ba? E di duguan ang ilong mo, di ba be? Kasi ako noon. Pero nung inaral ko na siya, nung ako'y nasa pag-graduate na ako before taking the board exam, common sense lang pala to, wala pala kwenta, di ba? Nagkakaroon lang ng kwenta kasi wala kwenta yung yung materials na ginagamit. Anyway, that's it. No? Okay, now let's look at the procedure. So paano i-compute si fringe benefit tax? Okay? Una, no? Tignan mo muna yung monetary value. Determine, question mark na lang ha, okay? The monetary value. Okay? Monetary value. Ano bang monetary value? Ang monetary value, kapatid, is simple lang. Okay? Ito po yung amount of the fringe benefit. Okay? Yung value ng fringe benefit. Okay? So, ito yung amount ng expense na or account ng employee na binayaran in as yung pinurnish or reimburse ni employer. Okay? Nakuha mo? So, how to determine the monetary value o yung value realized by the employee? Tatlo lang yan. Tatatlo lang. Okay? Una, tignan mo lang kung paano binayaran. So, paid in cash ba yan? Bebe. Paid in kind ba yan? Be. Or furnish ba yan? Furnish ba siya? Be. Ganun lang. Okay? Kung paid in cash, binayaran lang. Kasi nagbakasyon ako, binayaran ni boss. Diba? Nagbakasyon ako, gumasto na ako, reimburse ni boss. E di cash yun. Nag-guess mo ako? Okay, yung tuition fee ko, kunwari, nag-aaral ako, kunwari, no? And then, binayaran ni boss yung tuition fee ko, binayaran ni boss yung boarding house ko. Yun, paid in cash yun. Na-gets? Yun. So, kung paid in cash siya, kapatid, simple lang. Yung monetary value po doon is yung cash paid na. The monetary value is the cash paid. Okay po, Yan ang general rule. Okay? Kung silent ang fringe benefit in the board exam, ang presumption sa kanya, paid in cash. Okay, mamaya, may exception yan. Okay, another one is paid in kind. Sir, ano yung paid in kind? Ano yung pagkaiba niya sa furnish? Ganito lang yan, no? Yung paid in kind, kapatid, may property si employer na binigay niya kay employee. Okay? May property po siya. Transfer of ownership. Hindi ko na isusulat mali yung board ko. Okay? Transfer of ownership over employer's property. Binigay, yung property. Kunwari, may sasakyan, si employer ay employee. May building siya, real property, binigay niya kay employee. That's it. Yung ownership is transferred. Okay, yun po yung paid in kind. No? Ano naman yung furnished, kapatid? Pinapagamit. May asset si employer na pinapagamit niya kay employee. Guess mo? May sasakyan, for example, si employer, pina-issue niya kay employee, allowed si employee na gamitin for his or her personal use, di ba? Merong building or merong property si employer, pinapagamit niya na residence ng employee. Free use po to. Free use. Free use. Ito, transfer of title or ownership. Ito naman, transfer of use. Pinapagamit lang, baby. Okay po ba? Guess mo ko? Paano kapag ganyan? Kapag paid in kind? Simple lang. Okay. Ano po basic? According to the regulation. No? Wala po sa batas yung yan, kapatid. Nasa Revenue Regulations number 3 series of 1998 po. At ang niya, kapatid, no? Ang valuation rule natin is fair value. Okay? Ito pagkakasulat niya, fair value of the property given unless, sabi niya, unless the book value is higher. Tingnan mo kung paano magsulat yung mga
gumagawa ng rules natin, no? Fair value unless the book value is higher. Okay? So kung higher ang book value, value. Diba? Kung higher ang fair value, diba? Okay? Sundan mo na lang yung simplification, no? May isang author dyan na magaling mag-simplify eh. Whichever is, ganun na lang, di ba? Alright. So ano to? Fair value or book value na lang, whichever is higher, di ba, be? Ha? Fair value or book value na lang, whichever is higher. But that is how it is exactly written in the revenue regulation. Ha? Okay lang po ba? Okay, fair value unless the book value is higher or the higher of fair value or book value. Copy? Okay. Now, paano kapag pinapagamit, be? Ha? Pinapagamit. Okay po. Alright. Tignan mo kung merong rental value. Yung property ba pinaparenta? Okay? Napaparentahan ba yung property? Kung may rental value yung property, kalahati lang po niya. Kunwari yung bahay, pinapatirhan yung bahay ni boss. Nandun ka. Doon ka sa bahay ni boss, tumitira. Okay ha? Alright. Ha? Magkano ba rental value ng bahay? 30,000 a month. Ayun, rental value. I-multiply ng 50%. Okay? Yun na ang monetary value. Gets? Ganun lang. Sasakyan, for example. Okay? Alright? Pinapagamit niya yung sasakyan niya sa'yo. Ha? Ni employer. Alright? O sige. Magkano ba rental value nung sasakyan? Kung re-rentahan yan, siguro 50,000 a month. Di ba? Ayun, o i-multiply mo 50%, yun na yun. Guess mo? Sir, bakit may 50%, 50%? Kasi nga, ang presumption po ng regulation dyan, kapatid, half meant for business of the employer and half meant for your personal use. Huwag mo nang i-contest. Sir, teka muna, 12 hours siya na nandun sa bahay. 8 hours lang na nasa work. Di dapat 8 over 24. Di ba? Yun dapat ang business use and 12 over 24. Hindi ganon. Basta 50% na. Nakapix na po sa regulasyon. Yes mo? Ha? Okay. Yun. Alright. Another one, si rental value. Palitan mo lang yan ng depreciation value. Okay? Ha? So, we will estimate the depreciation value of the property depending on the type of the property. Kasi nga, kung real property siya, kapatid, na, kunin mo, yung fair value lang, kapatid, ng property, ha? Yung ganito niya, fair value or book value lang niya, get whichever is higher, no? Okay? And then, i-depreciate natin siya, land or building ha, combined, yung total value ng property, pati land. Sir, non-depreciable yung land. Hoy, hindi to financial accounting ha. Okay, pagkasamahin mo lang yung land, saka yung building, no? Kunin mo yung fair value niya. Yes. Okay po, ikalat mo lang. So, kunwari 5 million yung land and building component niya, i-divide mo ng 20. Ano yun? Annual depreciation yun. Okay? Okay. Ha? So, i-divide mo pa ng 4 kasi nga quarterly yung tax eh. Para makuha mo yung quarterly depreciation. Na-guess mo? Saka mo i-multiply ng 50% para makuha mo yung quarterly monetary value. Guess mo? Ha? Ganon. Okay? Now, kapag hindi property, property po siya, no? Kapatid, use and okay, sasakyan pinapagamit sa'yo, the car is worth 2.5 million, for example. Di 2.5 divided by 5. Annual depreciation value po yun. Okay? Divided by 4 mo. Or pwede mong i-divide by 12. No? Kasi hindi quarterly tax to laging divided by 4 ka to make it quarterly ha. Kasi nga, kunwari, bagong bigay yung sasakyan. Kunwari, doon sa quarter, second month lang ng quarter binigay yung sasakyan. Okay? So, anong kukumputan ko ng tax? Yung 2 buwan lang. So, kung sa 2.5 kunwari yung sasakyan, divided by 5, annual depreciation divided by 12, monthly depreciation, times 2 lang kasi 2 months lang nagamit during the quarter. Nag-guess mo? Ganon. Kung 3 months nagamit during the quarter, times 3. Guess mo ko, be? Ha? Okay lang po ba? Oh, okay. So, noted, kapatid, no? O ganun po gagamitin natin na pag-compute ng depreciation value kung hindi po given or di natin alam ang rental value. Guess mo? Ayos lang po ba? Okay. Ngayon, because of this rule, kapatid, merong exception dito. Ha? Okay? Except residential rentals. Inote mo ha?
maski paid in cash, ang residential rental, i-50% natin yan, be. I-50% po natin po yun. Okay ha? Yung residential rental. Ito, cash paid. Kapag paid in cash, cash paid na po yan. Pero kapag residential rental, i-50% mo. Sir, bakit? Nagtitrip ba BIR dyan? Hindi, kapatid. Ang rason ganito. Ha? Look, imagine mo to, be, para hindi mo makalimutan ka nagme-memorize ng rules. Common sense lahat po dito, no? Okay, look meron akong, kunwari ganito, no? Meron akong 2 bahay. Alright? Ha? Okay, so, may 2 akong empleyado. Parehas na manager. Okay? Alright? And meron akong iisang bahay. Yung bahay na yon, pinaparenta ko ng 30,000 a month. Alright ha? Ako si boss. Ha? May bahay akong isa, 30,000 a month. May 2 akong empleyado. 2 manager. Okay. 30,000 a month ang income nung, tawag dito guys, nung bahay. Ang ginawa ko, pinalayas ko lang yung lessee. Okay? Pinatira ko doon yung manager number 1. Okay guys? So fringe benefit yung pre-use niya doon sa property, right? Di ba? Okay. O sige, ang magkano rental value ng property? 30,000. Ang kita ko doon 30,000 a month. Okay ha? O 30,000, multiply ko ng 50% basis ng fringe benefit tax ni manager 1. Tama? Nag-guess mo? Okay lang po ba? Nagkakaintindihan tayo? O ha? Ngayon, si manager number 2, wala siyang tiraan. Gusto din niya magkaroon ng same na bahay. Ganun din na bahay. Okay. E di anong gagawin ko? Magbayad ako ng renta. Magre-renta ako ng 30,000 a month na titirhan ni manager 2. Okay? So, kanina, akin yung bahay. Ito, akin yung bahay na pinapagamit ko kay manager 1. Ang matatax, 30,000 times 50%. Right? Okay. Si manager 2, inggit siya. Ha? Sana all, sabi niya. O sige, all na, sabi ko. Ayan, bigyan kita ng bahay. Magrenta ako para sa iyo. So, nagbabayad ako 30,000 a month para kay manager 2. Alangan na 30,000 ang matatax doon. Samantalang itong bahay na pinaparenta ako ng 30,000, kalahati lang matatax. Nag-gets mo me, bebe? Ha, dapat comparable yung rule doon. Kasi kapag hindi comparable yan, violation ng basic constitutional theory, equality. Parehas lang yung circumstance ng dalawang yan. That's the rule. Fine. Mga 50% po yun. Residential rental lang, be. Guess mo ko, ha? Residential rental lang. Gets, ha? Okay. So that's how we determine the monetary value. Okay? All right. Easy, be, di ba? Yan lang naman ang pinaka-importante. Tapos na kapag alam mo yan. Kapag may fringe benefit, tanong ka kaagad sa sarili mo, be, paano binayaran? Cash ba yan? In-kind ba yan? Or furnish? Ganun dapat. Nag-guess mo ko? Okay. Alright, ha? I'll remove this na. Nag-guess mo? Ha? Yes, friend tayo, ha? Okay. Maski maliit yung board natin, dapat nakakasabay ka, no? Sa Rio, yung malaki. Okay? Buo ito, kita niya. O pangalawa, kapatid, anong gagawin natin dyan? I-go gross up mo. Gross up the monetary value. Alright? Yung gross up, i-divide mo lang naman siya doon sa complementary ng 100%. Less the tax eh. Kung 35% ang tax, di gross up ng 65. Divide mo ng 65%. Okay? Ha? Kapag yung tax ay 25%, dalawa lang naman ang tax rate ngayon eh. There are only 2 tax rates. No? For all other employees, 35% ang tax rate. For non-resident alien employees, kapatid, may mga boss kasi na wala sila dito, naka-payroll sila dito, nagsusweldo sila dito eh, diba? Nakakatanggap pa ng fringe benefit dito. Eh wala naman dito. Papunta lang dito, papasyal-pasyal, hatid lang sa hotel, di ba? And then nag-check, then babalik na sa abroad. May ganon, di ba? Lalo sa mga multinational company, right? Okay? So, mga NRA employees yun. Non-resident alien po sila. Ang tax doon kasi 25%. Ha? So, ang gagawin mo lang dito is mag-divide ka lang ng 65% kung any other employee other than non-resident yan. Ha? Or mag-divide ka lang ng 75% kapag NRA. Okay? Kapag others po ito, ha? Kapag others, kapag NRA yan. Guess mo? Ha? Okay. And then lastly, wala kwentang baga procedure, ha? Compute the fringe benefit tax. Kung other employees, 35% multiply. Kapag NRA, multiply mo 25%. Tapos, okay? O yun na, ang bayaran ng employee.
benefit tax ni employee. Okay? Nakuha? Nagets? Na i-withhold kuno ni employer. Alright? Ayos, kapatid. So, yan lang naman po siya. Basically, ito lang ang sikreto niya. Okay, ha? Alright. So, anong gagawin ko, sir? Ha? I-journal entry mo on the books. Sir, anong treatment po ng fringe benefit tax na yan? Ang fringe benefit tax kasi na yan, kapatid, expense natin. Why? In theory, look, in theory, kunwari 65,000 ang binayaran ko na fringe benefit sa employee. Ito yung monetary value. Yan na ba talaga yung tunay na fringe benefit? Hindi! Kasi ang tunay ay 65 divided by 65% kung all other employees or employees siya in general. Managerial supervisory employee in general. Ganyan. So, ang tunay actually is 100,000. Yan ang fringe benefit expense talaga. Na kinaltas ko puno yung 35. Kaya ito yung fringe benefit tax expense. Nagas mo ko, be? Naku mo. Ang purpose why we are identifying monetary value is para lang malaman natin magkano nakuha niya. O, neto na yan. Doon tayo mag-gross up. Nagas mo ko? Yun lang naman purpose nito. Okay. Nagas mo? Kapatid, klaro ba? Okay. Gets? Ang tunay na expense ay yung gross up. Kasi yung gross up, okay, yung tunay na fringe benefit is yung napunta sa employee, which we call monetary value, at yung nakaltas na tax na binigay ko sa gobyerno. Gets mo? Kaya ang expense is ito. Kaya kung sabi ng examiner, determine the total deductible fringe benefit expense, mag-gross up ka po. Kaya lang, kailangan natin aralin yan yung kapag expense na tinatanong sa board exam, kailangan mong ipasok yung concept ng deduction. Dapat ang deduction ay actual. Yung may cost based on book value. Ipasok mo yung principle po na yun. Okay, mamaya ituturo ko naman. Okay, maski free webinar ito, may laman. Okay, kapatid Okay, yung detail niya, hindi ko nga lang mai-detail dito. Yung detail nito at yung comprehensive view nito ay nasa Rio, of course. Okay, pero at least makita mo ito. Ito pa lang, liwanag na siguro yan. Malaking bagay na yan sa'yo. Okay, guess mo, para hindi lang tayo yung mga accountant na compute ng compute na hindi natin alam mo ang compute natin. Yes, mami? Okay, so dalawa kapatid ang ipe-present ko dyan. No? Itong 65,000, that is fringe benefit expense. Yung 35,000, fringe benefit tax expense. Pag sinama mo yung dalawa, yun yung total fringe benefit expense. Okay? Yun yung deductible ni employers. Bakit dinededuct ni employer? Sir, tax naman ni employee yan. Guys, yung benefit na binayaran niya talaga is 100. Okay po? Na withhold niya yung 65 na binigay niya kay BIR. But still part of the 100 expense yun. Yes mo? We are only disclosing this separately. Okay po? Nagkakaintindihan tayo? No? Ayos lang. Okay lang po ba? Okay. Sige. So, ganyan po ang procedures. No? Ayos lang. Kunin mo muna. Okay na? Alright. Ngayon, ganito po siya. Ang next na tandaan mo, bantayan mo yung mga exception. Anong exception? Bagay na hindi po matatax, no? Tignan mo yung mga exempt fringe, benefit. Hindi porke may na-identify kang fringe benefit, tira ka ng tira. Isip mo muna, tignan mo muna bago mo computan ng tax. Okay. So may mga exempt fringe benefits. Please take note of this. Okay. Ano ba yung mga exempt fringe benefits na yan? Una, mandatory benefits. Okay? And what are these mandatory benefits? Upo ako guys, Kasi I'm enjoying myself. Ako na lang nag-iisa dito sa opisina namin ngayong oras. Alam niyo kapag ganito, may gwapo na nurse dito na multo. Okay Ayan, di ba? Ayos. Okay po. Anyway, I'm just kidding. Okay, mandatory benefits. Ano yung mandatory benefits, guys? Ito yung mga benefits na mandated by law. Okay? Required by law. Alright? Or at least man encouraged by law. Okay? Ito, example. Tignan mo ito. Okay. Di ba?
merong SSS, may PhilHealth, di ba? Merong ano ba? Hindi yun union just kasi sa employee lang yun eh. Hindi yan kakampihan ng employer. Yung GSIS, di ba? Ano pa? HD, MF. Yung mga yan na savings, dalawa magkakaltas eh. Si employee magbibigay kay gobyerno ng ganyan. Diba? Mga tinatawag natin na payroll tax mandatory savings ng employee yan, legislated by law. Ha? Si employer din, magbibigay din siya. Para kanino yung SSS contribution ng employer na yan, PhilHealth na yan, IS na HDMF na yan. Kay employee lahat yon. Savings na employee for the future that is being paid by the employer dictated by law. Fringe benefit yun kasi pang-empleyado yun eh. Di ba? Ginagawa ng employer eh. Nagigas mo ako guys? Ha? Okay? Naku minamandate ng batas, hindi natin itatax yun. Bakit? Bakit mo itatax yan? Nire-require ng batas. Diba? Kung itax mo yan, parang counter policy siya. Hindi siya maganda. Diba? Itatax mo, i-require ng batas, madi-discourage mag-comply ang tao. Right, guys? So anyway, that's it. So yan, isa. No? Hindi yan matatax. No? Ano pa? Yung mga retirement plans. Diba? Retirement plans, contribution to retirement or hospitalization plans, di ba? No, ina-encourage po ng batas na may ganyan ang employers for the security of their employees. Okay po, kaya mayroon pong contribution, di ba? Yung pension contribution na binibigay sa employer, di ba? Mayroong contribution for the hospitalization plan of the employees, di ba? Para kanino yun? Para sa employees yun. So fringe benefit ba yun? Yes, employer is paying for those things which are accounts of the employees. So fringe benefit dapat. Kaya lang since they are encouraged by law, okay, or even required by law to some extent, kapatid, ha? They are not taxable. Okay po, ano pa? Yung isama na natin dito, kapatid, no? Yung housing, ha? Yung housing benefits, no? Benefits of the armed, forces. Okay? Yan, another example. Okay po, ha? Alright, merong required na sila din, no? Housing, no? Benefit. Nasa batas yan, legislated po ng batas. Okay? Ha? O yung mga ganon, hindi na kasi required by law. Copy? Ha? But I want you to note, guys, no? I want you to note, no? Lahat ng bagay hindi pwedeng abusuhin, no? Katulad mo ng SSS, PhilHealth, GSIS na yan. Meron pong mandatory contribution yan. Naalala mo yun, kapatid, di ba? May basic amortization table siya, di ba? Up to this extent, na mandatory siya. Pero kapag sobrahan mo pa, voluntary na lang. Okay? Look, kunwari, ako, may empleyado, managerial employee, na ang required contribution ko sa kanya, 1,000 lang. Pero dahil mabait tong empleyado na ito, nagbibigay ako ng 1,500, 1,500, ha? Para dun sa kanyang SSS. O ha, I am exceeding what the law required. Guys, exempt lang up to the extent of 1,000 because that is the mandated. Yung excess, hindi na mandated. Yung excess, extra, na yun, ha? Voluntary na yun. Yun po ay hindi na required. Ano po yung excess? Fringe benefit yun. Nagas mo? So if the employer is giving more than what is required by law, that excess is, fringe benefits. Okay po? Ha? Okay? Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Ha? Ayos lang. So if you exceed the requirement of the law, the minimum requirement of the law, yung excess na po is fringe benefit na yun. Ha? Okay. Pangalawa, eto ha, fringe benefit. Okay. Yan, kapatid. Alam mo fringe benefit, di ba? Okay? Yung fringe benefit, addict. Addict. Okay ha? Addict. Yan. Benefits. The minimis benefits. The minimis benefits are fringe benefits na petty small amounts, be granted by the employer to the, diba, just to cultivate the goodwill of his employees, diba? Yung mga maliliit, yun nandyan sa materials mo, diba may listaan tayo dun, guys, diba? Yung mga yun, kapatid, exempt. Okay? Hindi po sila matatax ng fringe benefit tax. Kaya lang, kapag nag-exceed ka, yung excess ay matatax. Kaya ito, bantayan mo itong dalawang ito, yung excess is taxable. Subject siya to fringe benefit tax. Klaro? Ayos na. No. Okay. Ano pa? Ito pa. Number 3, believe it. Okay. Necessity.
of the employer's, okay, necessity of the business, no? Necessity of the business of the employer. Wait lang kapatid. Ito yung tinatawag nila business necessity rule. Ano pa yung isa? Number 4, convenience of the employer rule. No? Necessity of the employer rule. Or necessity of the business of the employer. Of course, so necessity of the employer rule saka convenience of the employer rule. Ano na naman yan, di ba? Ganito lang, be. Huwag kalimutan. Ano ba ang fringe benefit? Expense or accounts ng employee that are shouldered, furnished, reimbursed by the employer. Di ba? Gastusin or accounts ng employee, right? Okay? Kapag ang fringe benefit or kapag ang isang benefit ay binigay ni employer to ensure business necessity, well, that's not employee expense because the purpose is to satisfy an employer's purpose. That is a business expense. And being a business expense makes it very far from fringe benefit. Kasi ang fringe benefit, employee expense. Klaro ba? Pati din ito. Kapag merong isang benefit na binibigay sa employer, but the purpose of that benefit is to ensure the convenience of the business of the employer, then that privilege or benefit is not more of for the employee, but for the employer. It is a business expense, my dear. It's not an employee expense, and hence, not fringe benefit. Gets mo ko? Eh, hindi matatax dito. Mamaya, I will expound on that, but please take note. Kapag ang privilege ay binigay under these two conditions, it is more of a business expense, not an employee expense, and hence, not fringe benefit. Nagets mo ko? Ano ko ba? Ayos. O sige, bigyan kita example, be, ha? Makiramdam ka para madali, Okay, ito, tingnan mo 'to, be, na? Meron akong opisyal. Okay, yung sabihin na lang natin tawag dito, yung sales director ng Rayo, for example, na? Alright? Binigyan ko kunwari, pinapagamit ko kunwari sa kanya sasakyan ng Rayo. The purpose is para umikot sa mga schools nationwide para mag-market. Inisyuhan ko siya ng sasakyan. So, dinadrive niya yung sasakyan ng Rayo. Ano yun? Para ba sa kanya yun? Hindi Para mabilis yung mobility niya in rendering his marketing duties for Rayo. Right, guys? So, ano yun? Convenience ng Rayo. So, employer's expense yun, kapatid. Okay, So, hindi natin po itatax yung fringe benefit. Hindi yun fringe benefit. Although merong benefit sa employee, may incidental benefit. Hindi siya more of a fringe benefit kasi yung purpose is not to pamper, not to, di ba? Hindi para dun sa employee. I guess mo, ayan, ano ba? O ito, ano pa kapatid, no? Ganito, no? Malayo yung planta natin. Kunwari, may factory tayo doon sa tuktok ng bundok, no? Okay? Tapos, malayo yung bayan. Lahat ng mga empleyado nalilate kadalasan kasi nga konti yung transportation papunta doon, di ba? At ang problema natin, mas production yung negosyo. Kapag may isang empleyado, hindi niya nabantayan yung isang makina, sira na yung produkto. Okay? So that is a recurring challenge. So what we did is, we contracted transport contractors, mga bus companies na basta morning, pick up yung mga empleyado namin sa city centers, bring them here, and then in the afternoon, get them back. So binabayaran ko yung pamasahe ng mga empleyado dun sa bus. Punta lang yung empleyado sa bus, free fares papunta dun. Di ba? Personal ng empleyado na dapat yung pamasahe niya papasok at lalabas, di ba? Pero I'm paying for it, Okay? So it looks like fringe benefit. But what is the purpose? Para hindi malate ang mga employees at hindi apektado yung negosyo ko. More of what? Necessity of the employer's rule. Guess mo? So kapag ganun, business expense po yun. Hindi po yun expense ng employee. Guess mo? Kasi nga, the arrangement is more of for the business rather than for the employee. Guess mo ko? Kakaintindihan tayo. So hindi po yun itatax. Copy, kapatid? Clear? Naintindihan natin? No? Nakuha. So, it is a must to make a distinction between business expense and employee expense. Kung may binayaran si employer at
pang negosyo, hindi yan mapi-fringe benefit. Kapag may binayaran si employer at pang empleyado, oy, fringe benefit yan, be. Okay? Ha? Nakaintindihan tayo. Okay lang po ba? Gets mo? Ang dali lang naman eh, di ba? Kunwari, ganito din, no? Yung mga sundalo, di ba? May mga housing sila, di ba? Di ba? Yung Philippine military, kapatid, di ba may kampo yung mga sundalo sa tuktok ng bundok. Kadalasan nasa tuktok yan, nasa mataasan yan eh. Okay, may free housing sila. Nax, o di ba? May free housing sila. Well, saan mo patulugin sundalo mo kung hindi mo sila bigyan ng kampo o housing sa bundok, di ba? So itatax ba yun? Itatax ba natin si Philippine military for that? No. Essential doon sa function nila. No? Nakuha? Wari, ito na lang. Sige, another example. Meron kang satellite station on top of the mountain. Okay? Na malayo sa kabihasnan. Kailangan bantayan kasi yung equipment siya pwedeng nakawin. Okay po? So naglagay ka ng naglagay ka ng housing ng mga field engineer mo doon. Nandun sila para mini-maintain yung equipments nung telco, for example. Ha? So pakainin mo na rin sila kasi walang restaurant doon. Okay? Ano yun? Ha? Fringe benefit ba yun? Matatax ba yun? Hindi. Kasi nga, sino naman taong pupunta doon sa pagkalayo-layong bundok? Diba? Kapatid, kung hindi mo i-provide. Diba? Tama? Di ba? Nagets mo? Wala kang makukuhang empleyado doon na gustong manirahan doon, na walang tirahan at walang pagkain dahil walang makainan. Nagets mo? Kaya yung mga yun, business expense yun. Even if may benefit yung employee. Gets mo? Ha? Kakaintindihan tayo. Alright. Nagets? Okay? Nagets mo kapatid? No? O ha? Ganun. Paano kapag sa ito pa, another one. I just want to exhaust everything para klaro itong konsepto ng dalawang ito. Okay, ito kunwari, si Mr. Daryl Asuncion, meron siyang negosyo, parlor. Pero si Sir Daryl, hindi niya alam ang negosyo masyado ng parlor. Wala siyang alam mag-makeup, okay? Kaya lang, meron siyang supervisor. Okay? Yung supervisor niya ay mahilig sa cosmetics. Okay? Ang pangalan niya ay si Raymond. Okay ha? Si Raymond. Okay? At gusto ni Raymond na mag-aral ng BS Cosmetology. Okay ha? Para bongga, di ba? O di ba? Para bongga. Tubes, di ba? Chorbanes. Okay ha? Ayan. O sige. Alright. O sige. Naawa naman si Sir Asuncion, na Sir Daryl. No? O sige. O, ganito Raymond ha? Mag-aral ng BS Cosmetology. I'm going to pay for your tuition fee. Pero, pagka-aral mo, of course, mag-render ka muna ng 5 years sa aking parlor. Right? Before you will transfer to other parlors. Right? So, binabayaran ng parlor ni Sir Asuncion yung tuition fee ni Raymond na nag-aaral ng business, ay ng BS Cosmetology. Ano yung tuition fee na yun? Guys, you're paying for the tuition fee of Raymond. Pero, si Raymond is acquiring knowledge for the business. Ano yun? Necessity of the business yun. Itatax ba? Hindi. Paano kapag ganito? No? What if si Mr. Asuncion pala dati, ang gusto niyang course ay BS Cosmetology? Okay lang po ba yun? Second course lang pala niya yung accounting. Kapatid, naaawa siya kay Raymond kasi alam niya yung feeling ng, di ba? Yung feeling ng hindi mo, di ba? Nakukuha yung gusto mo. So ayaw din niya na mangyari din kay Raymond. Ayaw kong ipagkait sa batang ito. So pag-aralin ko siya ng BS Cosmetology. Pero walang employment ban. Kapatid, ano yung connection ng BS Cosmetology ni Mr. Escala, ni Mr. Raymond, doon sa negosyo na parlor ni Mr. Asuncion? Wala, kasi walang employee ban, walang requirement na mag-render ng duty. So kapag ganun, for employee use ba yung pag-aaral niya o for business use? For employee use lang yun. So fringe benefit na ba yun? Yes, baby. Matatax na yun. Yes mo ko? Copy? Ganon. Ganon. Yan lang naman, bantayan mo yung mga yan. Kasi kapag ganyan, huwag kang mag-compute. Except lang doon sa mga ni-note ko. Ayos? Okay? Yan lang po ang tandaan mo sa fringe benefit tax. Ganyan lang. Comes with structure and the basic pattern. Diba? Ganun lang yun. Walang problema dito. Taxation, seryoso. Ano mahirap dito kung marunong ka? Ano mahirap sa tax kapag kabisado mo yung structure niya? Ang mahirap kapag puro ka according to the law. Hindi mo alam yung logic ng batas. Diba? Okay? Ayos. Practice tayo. Ilabas mo handouts mo, be. Ano ba yun? Yun.
Mag-e-erase muna ako. Saglit lang, ha? I need to write. Guys, please check the examples, no? Na nandyan. Ipakita ko lang sa iyo para alam mo kung anong ginagawa mo. At kung kaya mo nang i-apply, tapos na to. Deads na to. Ha? Okay. O, sige. Kung ang problema ko kasi, kung i-share screen ko to, no? Liliit yung solution ko, di mo makita, na? So anyway, you have all the time. Hindi pa naman namin i-erase ka agad yung video. Makikita mo naman po dyan, na? Okay? I-print mo na lang sa bahay nyo, ganun, or you use another device to look at the problem and then follow me. No? Sige, basahin ko naman din para sa mga walang handouts ngayon, ha? Okay. Alright, guys. So, ito po yung mga requirement. Sige, pakita ko muna, no? Pakita muna natin. Share screen, no? Ayan. Okay, next, ano yan? Teka. Okay. Ito, guys. Okay. Ito na lang siguro. I-dictate ko dito, ha? Ganun na lang. Alright? Para ikaw ay susunod. Ano? Wait lang. Saglit lang, be. Yan. Full screen. Asar. Yan, be. Masyadong malaki. Malaki. Saglit lang. Alright. Yan, be. Okay. Sige. Dito tayo, ha. Sumunod ka sa akin. So, nakikita mo ba on your side? I'm hoping, ha, na nakikita mo on your side. Alright. Number 1. Look. Northern Company reimbursed the 130,000 vacation expense of its president, Mr. Asuncion. What is the monetary value? What is the fringe benefit expense and the fringe benefit tax? Magkakaiba to, kapatid, ha? Ang monetary value, no? May rule. Ano yan? Paid in cash, paid in kind, or furnish. Ganon, di ba? Ang fringe benefit expense, ha? The book value given. Ulitin ko, ha? Kailangan mong i-journalize yan. Okay? At yung nawala na net debit, di ba? I-credit mo yung nawala sa libro mo, ha? At yung net debit na naiwan, yun po ang fringe benefit expense. Based on book value ang measurement niya. Based on cost. Nagigets mo ko? At ang fringe benefit tax, yung monetary value na i-gross up lang natin. Di ba? Okay. Ayos. O sige, follow me, ha? Okay. Monetary value, number 1. Northern Company reimbursed the 130,000 vacation expense of its president, Mr. Asuncion. Monetary value. Tanungin mo sarili mo, paid in cash, paid in kind, o furnish? Teka muna, managerial o supervisory employee ba to? Presidente, kapatid, di ba? Di ba? Higher up siya. Pwede. Okay. Ano yan? Kung monetary value, paid in cash, paid in kind, furnish. Ha? Paid in cash. So, anong rule? Cash paid, except residential rental. Di ba? Naalala mo pa yon? Okay. So, kung residential rental, kasi i-multiply mo ng 50%. Ito hindi naman residential rental so I'll get 130. Okay po? O yan na ang monetary value. Lagay mo dyan, monetary value. Fringe benefit expense. Mag-journal entry ka. Simple lang. Credit, cash, 130. Anong debit? The fringe benefit expense, 130 din. Nagets mo? Mag-journal entry ka kung tatanungin ka ng fringe benefit expense. Hindi po ito patsambahan, baby, ha? Okay, so 130 din. No? Credit, cash, debit, fringe benefit expense. Ganon. Paano ang fringe benefit tax? Di punta ka sa monetary value. Magkano monetary value? 130. Divided by 65%. 0.65. Multiplied by 35%. Magkano? 70,000. Gets? O anong entry? Debit fringe benefit tax expense, credit fringe benefit tax payable. Sir, bakit fringe benefit tax payable? Kasi ina-accrue mo muna kasi nga quarterly ang bayaran. Nagets mo? Kung nabayaran mo na, na-remit mo na, i-debit fringe benefit tax payable, credit cash kapag nabayaran mo na kay BIR. Gets? Ha? Power. Ha? Power ba, bebe? Diba? Andali, walang kwenta, diba? Ha? Ano ba to? Diba? Okay? Diba?
No? Not even worth my brain, di ba? Okay? I'm just using 5% of my brain power. O, di ba? Walang kwenta, baby. Ha? Okay. O, number 2, be. Number 2. Look, Alder, a sole proprietor, paid 150,000 monthly salaries and 52,000 monthly rental of the condo units of his branch manager. Ha? Sige, ayan, may mga monthly salary, meron pong 50,000 na monthly rental ng condo unit. I-clarify mo na ngayon, ano yung monthly salary? Paid on a monthly basis, di ba? Wage po siya di ba? Remuneration siya. Ano yan? Compensation income yan. Hindi yan fringe benefit. Ano uri yung fringe benefit? Employee or accounts of the employer paid, assumed, or furnished by the employer. Di ba? Di ba? Gasto ng employee or accounts ng employee na paid, assumed, or furnished by the employer. Di ba? O ano dyan? Yung 52, be, ha? Yung 52. Okay? Ha? Alright. So, anong gagawin ko dyan? Monthly, sabi niya, kapatid. No? Tignan mo yung quarter. Kung 3 buwan na bayaran, edi times 3. Ha? Kung 2 buwan, edi times 2. Nag-guess mo? O, i-assume ko na lang na times 3, ha? Monthly yan. Quarterly ang tax na to. 52. Kunwari, tuloy-tuloy. Ha? O, di 52,000 multiplied by 3. Okay? Total is 156. Okay po? 156. Pero residential rental to, paid in cash siya. So 156 dapat, pero residential rental siya. Di multiply mo ng 50%. Nagis mo ko? O multiply mo 50%. Magkano monetary value? 78,000. Gets mommy? O yun, lagay mo dyan. 78,000. Happy? O 78,000. Ha? Next, fringe benefit expense. Anong gagawin mo? Di, credit, cash. Magkano binayaran mo na cash? Diba? Magkano ba yun? 52 times 3, 56,000. Okay po? Di i-debit mo yung fringe benefit, expense. 150, 150. Yung nawala sa'yo, yun ang fringe benefit expense. Nag-gets mo ko? Cost book value basis niya, kapatid. Sir, bakit ganun? Kasi ganun ang tax. Ha? Okay? Actual ang required na expense ng tax o deduction ng tax. Okay, how about the tax? No? How about the tax? Di, i-base mo sa monetary value. Magkano monetary value natin sa number 2? 78. O 78 divided by 65 times 0.35. Yun, 42. So, credit to fringe benefit tax expense. 42,000 credit to fringe benefit tax payable. 42,000, kapatid. Klaro? Ayos? Gets? Noted? And for a while, guys. No? All right. Parang nag-open yung nag-open yung kay Kim, no? On the other side. Okay? Ayos pa, kapatid? Noted? All right. Next, number 3, no? CD Corporation, Realty Corporation sold a property to its vice president for operation for 1080. Binenta niya sa vice president for operations. Managerial na kumbaga. Okay? The residential the residential house and lot was purchased for 1.3 million and had zonal value of 1.6. Anong ginawa? Binenta. Okay? Binenta. Kaya lang 1080 lang. Okay? Ha? So, paano kung makuha monetary value niyan? Binenta ng mura. Simple lang. I-presume mo muna na naibigay ng free. Okay? O, kung naibigay ng free yan, paid in kind. Anong rule kung paid in kind? Ha? The higher of book value or fair value, right? So, what is the book value, by the way? Nabili na 1.3. Yun ang book value. What is the fair value? May zonal value dyan na 1.6. So, 1.3 or 1.6, whichever is higher. 1.6 kung binigay for free, kung binigay for 0. Pero hindi po binigay for 0, binigay for 1080. Di, 1.6 less 1080. Yun, kapatid. Ha? Nag-guess mo? I-presume mo munang given for free. Pero merong consideration na 1080. So, i-multiply mo 1080. Ha? Kaya, 520 monetary value. Guess mo ko? Ha? Alright. Ganon, walang kwenta, di ba? O, 520 monetary value. How about the fringe benefit expense? Di mag-entry pa. Ano bang binigay? Ha? House and lot. So, i-credit mo house and lot mo. Ang tanong, magkano nasa libro mo, be? Magkano ang nasa libro mo? 1.6 o 1.3? Anong recorded dyan? Ha? 1.3 million, hindi 1.6. Nag-guess mo?
Yan ang cost, yan ang basis ng expense for taxation purposes. Book value. Actual cost, hindi 1.3 is actual cost. Gets? Yan. So, debit cash. Yan. Magkano cash 10? O, di ba? Nakuha? O may difference, kapatid. Magkano? Yung difference, ha? 200, ano? 220 ba yun? Tama? No? 220, no? No? 1.3 less 1080. So, 220. Yun, kapatid, yung 220, yun ang papakita mong fringe benefit. Okay? Nag-guess mo, hindi ito patsambahan. Based on cost yan. Nag-guess mo? Ha? Alright. Naku mo. Saka yung tax mo na. Ano yung tax natin? E di base mo sa 520 na monetary value. 520 divided by 0.65 times 0.35. 280. Debit fringe benefit tax expense 280. And credit to fringe benefit tax payable. Ha? Yan. 280. Yes, ma? So, ulitin ko, ang monetary value mo sa number 3, 520. Fringe benefit expense mo, based on cost, 220. Fringe benefit tax mo, magkano? 280. Gets? Ha? Okay. Nakuha mo, kapatid. Ganon. Next, number 3. Na, KKK Cooperative purchased a car for 400,000 for the use of its manager, Mr. Ong. The car, which is intended to be partly used for business purposes, was registered in the name of Mr. Ong. O, gagamitin daw partly for business. Pero nirehistro yung ownership ng car. Tanong ko sa'yo, ano ba talaga yan, be? Paid in cash, paid in kind, o furnish? Sir, partly used for business daw. Diba? Oo nga, ano ba talaga nangyari? Paid in cash, paid in kind, o furnish? Nagbigay ng car. Diba? Nirehistro yung pangalan, yung title ng car. Paid in kind. Kasi nailipat yung ownership. Kung paid in kind, anong rule on monetary value? Fair value or book value, whichever is higher. So, anong value niya? 400. Yun na ang monetary value mo. Number 4, 400 monetary value. Guess mo? So, anong fringe benefit expense? Di credit card. Kasi wala na si car. I-recognize mo siya, di ba? 400. Di anong debit? 400. O, debit fringe benefit. Sir, half-half. Walang ganon. Just follow. Paid in cash, paid in kind, o furnish. Ganun lang siya kadali. Kapatid, na-guess mo? So, credit card 400, debit fringe benefit expense 400. Gets? Kapatid, naku mo. Ayos! Alright. How about the tax? Simple, di ba? 400 divided by 65 times 35 na lang. 215, ano? 385 rounded. Na? Ganun. Okay, ayos. Alright, gets? Okay, next. John is a doctor on call. Number 5, he was granted by his employer a car with a second-hand value of 300,000 to ensure his immediate availability during emergency situation daw. The car has a book value of 250,000. Book value 250, fair value 300. Second-hand value. Okay, eto. Tanong. Okay, si doktor, kapatid, no? Di ba doktor, mga managerial yung mga yan, normally, no? Okay, now, look, okay. Ang tanong is paid in cash, paid in kind, or furnish? Ano? Paid in cash, paid in kind, or furnish? Binigyan siya ng car no? Binigyan, right? Sabihin na lang natin po na paid in kind. So, monetary value, 300. Lagay mo, 300. Okay? Anong fringe benefit expense mo? Based on book value, based on cost. Credit mo yung car. Anong debit mo? Fringe benefit expense. So, magkano nakalagay? Magkano naka-record? 250. O 250 yung fringe benefit expense mo. Diba? May tax ba? Magkano fringe benefit tax? Binigyan ng car, hindi para magpaka-happy-happy si Doc. Si Doc, para daw, yung reason bakit binigyan siya ng car ay para immediate yung availability niya during emergency situation. Kasi nga naman, kapag walang car si Doc, kapag tinawagan ng hospital, pagdating ni Doc, malamig na yung pasyente. Guess mo ko, be? Kaya dapat may car para kapag laging dumadating si Doc, na hot yung pasyente pa. Diba? Okay? Guess mo? Ano yan? Ano yan? Necessity of the employer's business. Kung wala siyang car, laging namamatayan tayo ng pasyente. Kaya kailangan bigyan ng car para laging on time. Necessity of the business of the employer. Kaya normally, yung mga doktor may ganyan. May issued car po sila. Okay. Necessity of the business of the employer yan. 0 yung tax mo, baby. Okay po? Yan. Next, number 6. No? Yun, kapatid. No? Miss Sexy is an accounting staff at RE Audit Services. Mr. Escalar, the managing partner, was so impressed by Miss Sexy that he allowed the company to pay Miss Sexy's 10,000 monthly residential rental. Talaga, Okay?
Kapatid, monetary value. Kapag sinabi monetary value, paid in cash, paid in kind, or furnished, di ba? Okay? Kapatid, it does not apply here. The concept do not apply here. Why? Staff yan eh. Staff. Okay po? Staff. So, kung tatanungin mo ako magkano monetary value, magkano lang binayaran? 10,000 monthly yan. Okay? Kung tatlong buwan yan, edi 30,000 sagot ko. Dalawang buwan, 20,000. Isang buwan, 10,000. Ganun lang. Monthly, baka quarterly, isang quarter to. Edi 30,000 isagot ko sa monetary value. Sir, hindi ba ipi 50%? Kasi nga hindi po. Kasi nga pang managerial o supervisory employee rule yun. So, the context of monetary value in this case will be in its ordinary sense. Edi 10 times 30, 30 sagot ko dyan. Hindi ko ipi 50% kasi ito rank and kasi ito ay rank and file. Nag-guess mo? So magkano fringe benefit expense? Meron din ba fringe benefit expense kapag rank and file? Aba, oo. Credit cash 30, debit fringe benefit expense. Credit cash 30, debit fringe benefit expense 30. Nag-gets? May tax ba? Wala. Bakit? Kasi ang tinatax lang po managerial or supervisory employee. Okay po? Nag-gets mo, kapatid? No? Okay? Ayan, no? Alright, what happened? Parang nawala yung aking ayun, no? Nawala yung aking share screen, no? For a while. Yan. Okay po, Gets, kapatid? So, ulitin ko, 30 yan. Huwag mo i-multiply ng 50%. Fringe benefit expenses, 30 din. Meron din pong fringe benefit expense ang rank and file managerial. Kasi parehas lang naman nalalabas eh. Tax, wala. 0. Okay. Ayos. Alright. O sige, malapit na tayo matapos, mga kapatid. HTM Corporation granted the use of its residential unit it acquired for 6M to the non-resident alien director. Non-resident alien director, kapatid. NRA. Kung non-resident alien, anong tax rate? 25%. Okay, Use naman po ito, use. O magkano monetary value? Paid in cash, paid in kind, or furnish? Paid, furnish. Pinapagamit lang. So, kunin na lang natin yung base. Anong base? Fair value, book value, whichever is higher. 6 yun, 6.5. I'll get 6.5. Okay? I'll get 6.5. Ano na, kasi walang walang rental value eh. Kung rental value times 50% dapat, di ba? So, I'll get 6.5. Divide ko yan ng 20 kasi siya po real property. Na? Divide ko na lang ng 4 to make it quarterly. So, 81,250. Tama po ba? Check mo, 6.5. Divided by 20 kasi real property po siya. 5 kapag movable, right? Di ba? O divided by 4 na lang to make it quarterly. 81 to 50. 50% ko, kapatid. 4625 ang monetary value ko. 4625. Gets? Okay po. Yan. Computing muna natin yung tax. 4625 divided by 75 multiplied by 25. Okay? So 13,542. Yung tax mo. 13,542. Ulitin ko 6.5. Okay? The higher of book value of fair value divided by 20 years na presumptive useful life divided by 4 to make it quarterly. So 81 to 50 multiplied by 50% to get the monetary value. Monetary value is 4625 divided by 75 kasi nga po NRA to times 25 kaya 13,542 ang ating tax. Nagets mo? Ang tanong, eto baby. Ang tanong, may fringe benefit expense ba? I-journal entry mo nga. Subukan mo journal entry. Anong credit mo? May nawala ba na cash sa'yo? Wala. Meron bang property na nawala sa'yo? Wala. Anong makikredit mo? Wala. Yung asset mo, hindi kinuha, So, wala kang i-recognize. Ginagamit lang asset mo, So, paano kapag gano'n? Sa'yo pa rin, di ba? Yung asset mo, ginagamit lang nila, di ba, Di ba? So, anong gagawin mo, Wala, kapatid. Wala kang i-credit. So, wala kang fringe benefit expense. Ang expense mo lang, tax lang. Gets mo? Number 7. 0 ang fringe benefit expense yan. Yung tax lang, yun ang expense mo. Gets mo? Okay? Okay. Ayan. Number 8, kapatid, no? Joe, a managerial employee of an ROHQ of multinational company. Dati, kapatid, special alien tawag natin sa mga yan. Tax nila 15%. Wala na po sila ngayon. Tinanggal po by a presidential veto. Lahat na ay wala ng special. Basta alien, 25% ng tax. Okay? Alright, so meron po siyang car benefit worth 1.2 million. 30% will be deducted from his future salaries. Car benefit, malamang cash, bigyan mo ng 1.2, ng car na worth 1.2 or bigyan mo ng 1.2, di ba, ibili niya ng car niya, kaltas mo yung 30% sa kanyang future salary, no? Okay, so magkano yung monetary value? Question, paid in cash, paid in kind of furnish? Paid in cash, 1.2 million, binigay.
Okay? Kaya lang, ikaltas yung 30%. Hindi po 1.2. Ha? Bali, 1.2 multiplied by 70%. 840. Yun lang. Okay? Nakuha? Kasi kung i-entry mo yan, o 840 monetary value, lagay mo, 840. Kasi kung i-entry mo yan, no? Okay? Kung i-entry mo yan, credit cash 1.2, debit advances to officers 360, 1.2 times 30%, debit advances to officers. Yung balance sa 840, yun ang fringe benefit expense. Gets mo ko, be? Di ba, be? Ganun lang kadali. Di ba? Ang dali, walang kwenta. Di ba, be? Ha? Okay. Yung 840 na ngayon, no? I-divide mo ng 75%. No? 840 divided by 75%. No? Tapos, multiplied by, 25%, no? 840 divided by 75%. Okay? 840 divided by 0.75 times 25. So that's it, 280. Na? Pakinote mo na lang, 280. Noted? Ayos? Alright. Northwestern Company granted for, ito din naman kapatid, ito madali na to, wala nang kwenta, no? Pinautang, no? Ni, pinautang yung, tawag dito, yung employee, no? At a rate na mababa. Okay? Look guys, kapag mababa yung rate at 12%, mababa sa 12%, the difference is a fringe benefit. Okay? So, ganun po siya. Since quarterly po yung payment ng tax, kailangan din po natin i-quarterly yung computed na na fringe benefit. So, 4 million yan, multiply mo lang ng 12% less 7, di ba may 5%? Basta below 12%, yung difference is considered fringe benefit. Ganun. So, yun, 4 million times 5% na lang. Okay lang po ba? 200,000 in a year yun. In a year yun. O divide natin ng 4 to make it quarterly lang. 50,000. O lagyan mo dyan, 50,000 ang, sir, hindi ba i-multiply ng 50% to kasi used to pinapagamit lang yung pera. Hindi ba? Hindi. Sa ano lang yun, sa properties lang po yun na depreciable applicable. So in this case, 50,000 yan. Gets? Okay, ha? Nakuha. Alright, how about the tax? 50,000 divided by 65 times 35. Okay, ang tax ay 26,923. Fringe benefit tax is 26,923. Sir, may expense ba? I-entry mo nga. Pinautangan mo si officer ng 4M. Credit cash 4M. Debit loans receivable or loans to officers 4 million. Wala naman na, di ba? Meron ba nawawala sa'yo? The value? Ha? Wala. Zero ang yan. Fringe benefit expense yan. Kasi walang outflow. Okay ba? Ha? Zero. Gets? Noted guys? Ha? Ganun po siya kadali. So that is fringe benefit tax. Okay guys, so I hope that you were able to appreciate the topic. So this is Rayo. Maliit lang yung board natin. No? Okay? Ganyan. I-consider Rayo, kapatid, kung gusto mong tunay na review, this is how zero base works. Medyo mahirap lang po kasi medyo limited po siya, no? Pero ganito po ang zero base. May handouts kayo, nagdi-discuss po kami dito para lang ikaw nasa harapan ng review center na traditional, no? Sa traditional review center, alam mo naman diyan may mga favorites diyan. Kapatid, dito favorite namin kayo lahat kasi nga nandun kami sa harapan ng cellphone mo. So maski may 12 kang anak na binabantayan, kapatid, makakapag-review ka pa rin kung gusto mo pang maging accountant. In fact, in Rayo, yung pinaka natin, may estudyante tayo dito, 69 years old na po siya and still fighting for the Philippine CPA board exam for her title. Grabe, kapatid, sobra sa puso. Okay? At once kapag naging CPA ito, ipipicture talaga namin. Okay po? Ipipicture namin na maging motivation ninyo lahat, lalo na kayong mga bata. Okay? Ha? Alright? Guys, no? Thank you for attending Rayo. Please check Rayo. Naka-free apps po kami hanggang bukas. So tignan mo yung taxation app ko, ha? I-check mo, i-browse mo yung taxation app ko para ma-experience mo din kung gaano ka-convenient, ka-effective at ka-efficient ang Rayo, ha? Lalo kapag probinsyano ka o probinsyana ka, kapatid, hindi mo na po kailangan pumunta sa Manila, makipagsiksikan, kapatid, para makapag-review, ha? We bring the CPA review right in your home. Kaya kung titignan nyo yung mga picture kanina na niran namin bago po ako magsalita dito, ha? May mga bata na nandun sa kanilang bahay, sa mga, di ba, lilim ng mangga, di ba, sa mga beautiful sceneries, they are able to review. Di ba? Ang ganda mag-aral kapag nandun ka sa ganung klase ng environment kasi very
fresh, di ba, yung pakiramdam, di ba? Fresh air, COVID-free, di ba kapatid? Hindi siya sa traffic, congested area, punong-puno ng pollution, di ba? At punong-puno ng noise, di ba? Pollution, right? Ang ganda. So kung taga-probinsya ka, maski dyan ka na. Okay, kung maghanap ka ng trabaho, kasaka na lang lilipat later on. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo mga kapatid? O, consider Rayo as your home. You are very much welcome here, kapatid. We will take care of you. Okay? This is not about us. This is about you. So take action, kapatid. Kung nagreyo ka, ang laki na matitipid mo, tulong mo na sa magulang mo yun. Okay? And you are guaranteed of an efficient review. Okay? Which more exceed, it will definitely exceed the effectiveness of a physical review. That is a guarantee. This is now the review in the 21st century, kapatid. Join us in this revolution because we are going to change everything towards effectiveness and efficiency. We will change this industry forever. Help us, join us in this revolution if you want change. God bless you all. Thank you so much. Love you. Okay.